Pilipinas ang oras, 4 minutes, makalipas ang alas 10 ng gabi. Imagine if one day the sun unleashed a massive burst of energy that could fry all the electronics on Earth, disrupt the power grid, damage the satellites, and endanger the lives of astronauts. Ano bang epekto nito sa ating planeta? Ito ba'y makapagdudulot ng kalamidad sa ating planeta? Ito ba'y maaaring makapag-trigger ng lindol na tumama dyan sa may Sarangani? At iba pang maaaring masamang epekto sa ating planeta. Tungkol sa solar storm. Ano bang epekto nito sa ating planeta? And of course, ano nga bang epekto nito sa kalusugan ng tao? And cause geomagnetic storms, which can have various effects on our technology and society. Nga, Tre. Anong itsura? Ano ba yung nangyari? Oh, anong klase? Sinapugot ang ulo. Bigla lang yung lumalabas. Mga misteryo, pag-usapan natin ngayong gabi nito tungkol sa solar storm. Ano bang epekto nito sa ating planeta? Ito ba may epekto sa planeta natin? Saan ba ang epekto nito? Ito ba ay maaaring makapag-trigger ng lindol sa ating planeta? At sinasabi naman ng mga eksperto na ito may epekto sa electronics, sa satellite na nakapaikot sa ating planeta. It's called a solar storm. It is a disturbance in the sun's atmosphere that can send streams of charged particles and electromagnetic radiation towards our planet. These particles and radiation can interact with the Earth's magnetic field and cause geomagnetic storms, which can have various effects on our technology and society. Ano bang epekto nito sa tao? Ito ba yung makapagdudulot ng sakit, ng karamdaman? Yan po ating pag-usapan ng mga kaibigan sa Gabi ng Misteryo ngayong Sabado. Alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DZRH. Walang absent. See you. Talagayang kababalaghan, pananaliksik sa kapangyarihan ng isipan, pagpapakita ng mga nilalang, inyong matutunghayan sa Gabi ng Misteryo. Kasama si Ray Sibayan tuwing Sabado, alas 10 ng gabi sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide. Welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Ngayon pong gabing ito ng Sabado. Nako, ngayon po ay November 18, 2023 at tayo ho ay magkakatalamitam uli. Study pa rin pong programa, mga kaibigan. Napaka-interesting po natin pag-uusapan ngayon po gabing ito dahil po sa kayo ba ay nakakaramdam ng ng biglang pananakit ng ulo o kaya kayo ho'y moody ha? O kayo'y parang alam niyo bigla kayong naiirita na hindi niyo maintindihan, abay bakit ano sabi naman na iba, baka naman ano lang naman yan yung panahon ngayon pero hindi ho ba maaring lingid po sa ating kaalaman, mga kababayan, meron palang epekto sa atin tong nangyayaring solar storm. Naku naman abay hindi lang ho solar flare ho yan, kundi solar storm ano ho ba ang epekto ng solar storm sa planetang Earth? Ano ho? Kahapon matindi yung biglang bigwas ng lindol diyan po sa area ng Jensan, diyan po sa area ng Sarangani. Naku ayaw ko na maisipin na dahil sa solar storm yan, pero meron kayang connection? Although sinasabi ho ng mga scientist ay parang wala naman.
hindi nila makita yung connection o relasyon ng astronomical event na yan ng kaya lang, di ba tayo naniniwala naman pag full moon merong epekto rin sa atin, sa ating planeta. What more kapag araw, di ba? Alright, nako. Ano pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan. Tayo po ay sama-sama sa ating pagtalakay tungkol po sa napaka-interesting nating topic ngayon pong gabing ito. Tungkol po sa solar storm na yan. Kailan ba nagsimula yan? Gaano ba katinding epekto niyan sa planeta natin? At sa iba pa mga planeta sa buong solar system. At ano ba ang epekto nito sa atin bilang tao? Alright, tayo hoy hindi na ho magpapaligoy-ligoy pa. At mong ipakilala po ang ating mga kasamahan ngayon po gabing ito sa ating programa sa Gabi ng Misteryo. Ladies first, via Zoom. Nasa ating pong Zoom mga kaibigan, welcome sa ating program Gabi ng Misteryo, si Ma'am Cora Guidote, isa pong Reiki Master. Ma'am Cora, magandang gabi po sa inyo. Welcome again sa ating program Gabi ng Misteryo. Hey, and I'm glad to be back dito sa show mo. Maraming salamat sa pag-imbita at magandang gabi sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa programa mo. Ayan, unang-una Ma'am Cora, ano ho ba masasabi ho ninyo tungkol dito sa solar storm? Kailan ho ba ito nagsimula at hanggang kailan natin mararanasan tong ganitong bagyo galing sa araw, solar storm? Alam ko, actually Ray, madalas mangyari to at saka this is a normal situation sa araw, no? Pwede ba ako magpakita ng mga slides? Ayun, RHTV, Umamaya na. Umaya-maya ng konti, Ma'am Cora, pero paparedy natin sa ating mga kapatid sa RHTV para makapag-share po kayo ng mga slides tungkol sa solar storm. Pero kayo ba mismo, Ma'am Cora, ever since na may mga ganitong activity ang haring araw, talagang may epekto sa atin, no? Oo, actually marami na akong na-experience. Kaya matagal na kinakausap ko ng araw Kasi pag kinausap mo ng araw, sagutin ka. The sun is an intelligent being. More intelligent, much more intelligent than any of us put together. And we take the sun for granted, diba? We think it's just a thing, but it's the life giver of our solar system. Correct. Siyang channel ng universe, ng energy ni God para mabigyan tayo ng buhay. Pero we take the sun for granted. Correct. Hindi lang sa ating planeta, kundi sa iba't ibang mga planeta sa ating solar system, Solar system natin. Siya ang life giver. Ayun. Sa iba bang mga solar system, Ma'am Cora, ganun din, no? Paano yung mga binary planets dyan, yung dala-dalawang araw? Ganun din. Nagbibigay din ng buhay. Ibang level of intelligence siguro nakukuha nila kasi dalawang stars nila Wow. Diba? So, kaya there are some alien beings who are much more intelligent than us. Ayun, no. Alright, Ma'am Cora, bukod po sa inyo, meron po tayong kasamahan dito sa ating studio na sasamahan din po tayo sa ating pagtalakay tungkol sa ating paksa ngayong gabing ito, tungkol po sa epekto ng solar storm sa ating planeta at sa ating tao. Let's welcome again sa ating program si Kuya Jay, isang shaman. Kuya Jay, magandang gabi sa iyo. Welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po. Samahan niyo po kami sa aming topic, no. Magandang itong pag-uusapan namin about dito. So, matindi nangyayaring yon, yung mga experience natin, no. Hindi lang pagsakit ng ulo, pati yung DC, no. Nahihilo, parang nahihilo at yung kaya pala, yung mga ring. Sabagay, inisip ko baka puyat lang ako. Para akong matutumba na hindi ko maintindihan. Actually, malaki effect niya sa physical natin Talaga. Yes. Medyo delikado nga kung sa tutuusin yung may anxiety na kung tawagin, no. Kasi nakakapag-trigger ito, no. Ayun, sa mga dumataan ito is focus lang tayo. Huwag tayong matakot. Ayan. Baka kinakausap lang ng RHTV si Ma'am Cora. Pakialalay sa audio natin. So, parang nagkakaroon ng disorientation. Yes, sa atin. Disorientation, yun, matinding disorientation ang nangyayari ngayon.
At yung syempre pag mahina yung focus natin, minsan nagiging dalawa itong reality natin. Yung kasama yan kasi yung storm na yon isa talagang isa spiritual is napakalakas na frequency or vibrations nito. Siyang talagang kung may kinalaman ito sa kundalini ng tao, no? Talaga. Yan, yun. So yung kundalini, yan, pag nag-awaken ito, isa mas maraming nakaka-experience dito. Yun. So parang tama yung binabanggit ni Ma'am Cora na ang araw ay isang being. Yes po. Hindi lang siya isang star na talagang nandito sa nakalatag lang sa ating solar system, kundi isa siyang being na kumakatawan sa ating buong lumikha na nagbibigay buhay sa mga planeta sa buong solar system. Ma'am Cora, tama ho yun, no? Isa siyang buhay na being itong araw. Isipin mo na lang kung walang araw. Oo nga, patay tayo lahat. Patay tayo lahat. Walang diba? Init, walang energy, nothing, di ba? Yung araw talagang ating source of life dito sa solar system natin. China-channel niya yung energy ni God. Oo. Pero yung effect nito sa ating planet, pero based dun sa mga statement na mga nilabas sa mga scientista, ay kaya naman daw protektahan ng ating atmosphere yung radiation ay nilalabas ng araw kapag may mga ganitong mga solar storm or solar flare, Ma'am Cora. Actually, intelligent being nga ang sun eh. So, ibibigay lang niya yung dapat nating matanggap. Kaya lang minsan, because of karmic energy siguro, may mga negative na nangyayari. Pero mas maraming positive na makukuha tayo dito sa mga events na natatanggap natin sa araw. Ito, ayaw ko na hong patagalin pa itong tanong ko, Ma'am Cora. Ikaw ba'y naniniwala na itong mga nangyayaring kalamidad sa planeta or any planet sa buong solar system ay epekto rin itong activity ng araw? Yun nga kasi marami na ako na-experience yung isang isi-share ko yung na-experience ko sa Japan nung yung malaking lindol sa Sendai. Meron din solar storm noon? Nandun ako nun sa Tokyo nung nangyari yon. And the day before nangyari yon, nagkaroon ng solar storm. Ang tawag doon is a solar flare na pinakamalakas. So, kasi matagal ko na binabantayan ang activities ng araw eh. Kinakausap nga ako ng araw, no? So, I use this, ginagamit ko tong app na, hindi man app, but parang website where nakikita ko yung activity ng araw. It's called spaceweather.com. Yes. Just for reference, no, nakikita mo na ba yung slides ko? Ayan, ipapasok na ng RHTV, Ma'am Cora. Spaceweather.com, yes, very popular na website tungkol sa space. Marami kang matututunan dyan. Marami ako natutunan dyan. Nakikita mo na ba yung slides? O hindi pa? Hindi pa, ma'am. Pero ipapakita yan ng kasi RHTV. Nakashare na ako. So anyway, yun dun sa unang slide ito na, ma'am. Pag tinignan mo yung araw at kinumpara mo yung size ng Earth, napakaliit, di ba? Parang dot lang tayo. Tuldok lang eh. So, tuldok lang eh, lalo na yung buwan, di ba? So, pagka nagkaroon ng malaking, maski gaano kalayo tayo from the ikailang planeta ba tayo away from the sun? Ikatlo ba o ikaapat? Pang-apat. Maski gaano kalayo tayo dahil napakaliit natin, napakalaki. Pangatlo tayo. Pangatlo pa. Kasi Mercury, diba? Venus, tapos tayo. Hindi, Mars muna, tapos tayo. Di ba, tama, pang-apat Mercury, tayo. Mercury, Mars, Venus, tapos Earth yata. Bagsak na ako nito sa astronomy. Tapos yung satellite natin is the moon. Yes. So yan, ganyan tayo kaliit, ka-insignificant compared to the whole solar system. Talaga. And yet we think, we're the center of the universe. Oo nga eh. So, ang nangyari kahapon, actually hindi kahapon, yung isang araw, nagkaroon ng isang eruption, yung magnetic filament ang tawag doon, na nag-hurl siya ng coronal mass ejection away from the sun. Okay.
So yung November ano, 16, yung right? bilis nung yung solar wind was 311 kilometers per second. Tapos yung density niya is 2.98 protons. Pag sinabi mong 2.98, medyo may density yung binuga niya. Maraming particles, no? Although hindi naman masyadong mataas yan. Kaya lang, alam mo, magnetic filament, ganito yan eh. Para siyang latigo. Ganon. So, para siyang prominence sa ibabaw ng sun. Pag nag-detach yung isang side niya, para siyang whip. Diba? Na linalatigo niya yung whatever's on its way. Ang nangyari, I think, itong magnetic filament na to, nung nag-explode siya, dumiretso yung line of firing sa Earth. So, I cannot really say na yun yung cause nung earthquake. Pero nangyari nga kasi yan sa akin sa Japan and binantayan ko rin yun nung March 11, 2011. So there's a probability that this may have caused the earthquake. And usually pag tumatama sa dagat yung energy na yon, mas malakas ang impact sa seismic movement ng Earth. Talaga. So, ito yung prominence, ito yung 3D image yung nasa left, yung 2D image is on the right. Yung parang ahas na. Oo nga, no? Parang long particle na yan. So, parang pag nag-detach yan, parang latigo yan. Diba? So, very focused yung energy na tumatama. So, yun yung tawag sa magnetic filament. So, iba-iba kasing klaseng solar storms eh. So, but anyway, let me first discuss this, no? Yes, so, kahapon, nasa Tagaytay ako. Okay. Okay? And then I took this picture. And I've never seen a sun halo over Taal Lake. And may place kasi ako doon eh. This is the very first time. And nung kinuha ko tong picture na to, nakikita mo ba yung yung halo? Yes, ma'am. Yeah. Pabilog siya. Nakapaikot sa sikat ng araw. I was able to take this picture before the earthquake happened. Okay. So parang kung titingnan mo, talagang may energy na binugay yung araw tapos nag-create siya ng parang halo, di ba? Kahapon, hindi ganun yung nasa isip ko eh. But when I found out that there was a magnetic filament that detached from the sun, sabi ko, baka ito yung nag-cause ng halo. Kasi normally, yung halo, nangyayari yan sa malalamig na lugar eh. Because yan yung description niya. Correct. So, it's when the moonlight yung sunlight refracts off ice crystals, no? So usually sa malalamig na lugar, although malamig ang Tagaytay, pero it's not as cold as it is in northern parts of the country, no? So anyway, so yun yung nangyari kahapon. So ako, ang feeling ko pwedeng I think there was a very high probability that this magnetic filament may have caused the earthquake. Kasi kung yung binabanggit nyo, Ma'am Cora, dun sa Japan na lang, before na nangyari yung isang malakas na lindol doon, nagkaroon din ng solar storm, hindi ba? Ito nga yung papakita ko. Kasi so ibang klase naman yung nangyari sa Japan. Solar flare naman yon. Ang solar flare, so tatlong klase yan. So may X, M, and C. Yung X yung pinakamalakas. Okay. Yung M, medium, tapos yung C, medyo low density, pero may effect pa rin somehow sa mundo. And usually they can trigger planet-wide radio blackouts, radiation storms, at saka events nga. Yan. So on the day before, yung solar flare para yung volcanic eruption, hindi siya magnetic filament, no. Kasi pagka maraming sunspots yung araw, there's a tendency yung iba pumuputok. So parang volcanic eruption yan. So pag bumuga rin yan ng hangin ay ng heat. Nakita mo ang tataas nung biglang umakyat yung yung heat, yung speed, yung speed ng araw ng solar wind, 'di ba? Okay. Nag-peak siya nung March 12, pero nung March 11 yung ikalawa, not March 10. Ito yung lumindol. Tapos if you can see nung RHTV, paki-magnify nga yun. RHTV. Yung part na yan. Yung binabasa nung March 10 pa lang, yung density, yung protons was 4.1. Pero yung speed niya was already 380
kilometers per second you're talking about. Ganun kabilis yung speed ng solar wind. So pag pumalo yan, dumiretso yung yung palo sa Earth Kaya malaking effect. And tumama siguro yung yung trajectory niya, tumama sa Sendai. So nagkaroon ng malaking tsunami doon. At linamon ng tsunami yung Sendai where 18,000 people died. Talaga. So anyway, this was this happened 2011. Yeah, a day before the earthquake nangyari itong solar flare na ito na it was X 1.5 class explosion. So tapos ang laki-laki nitong sunspot na to. Dito nang galing. So ipi-play ko yung video. Yan So makikita mo yung pagputok niya, di ba? Opo. Yan. So parang volcanic eruption yan. Tapos di ba yung Earth is just a dot. Siyempre. In the face of the sun. Anyway, matalsikan lang tayo yun. Iba na effect. Alam mo rin, nasa Tokyo ako nun On the day of the earthquake, I was in Japan. And sa Tokyo, sa Sendai 9, magnitude 9. Sa Tokyo, it was 7.8. Okay. I was on the 20th floor. Wow. I swear I thought I was going to die kasi yung mga dingding nagka-crack na yung ganoon. Tapos yung swaying talagang matindi. Akala ko mahuhulog kami doon sa balcony So nagdasal na lang kami ng boss ko kasi may mga meetings ako noon sa Japan. Yes. So ang nangyari we had to go down by foot kasi walang elevator. And luckily, walang namatay talaga sa Tokyo. Alam mo, 7.8. Yung earthquake ngayon sa south was 6.7. 6.8. Yung sa amin, or 6.8. Yung sa amin is 7.8 Pero sa initially, Japan. kahapon ang sabi kahapon ng PHIVOX 7.2. Pero based na rin sa... they downgraded it. Oo. Ginawa 6.8. So anyway... So pagdating namin sa baba, so we had to go down by stairs. I had to go down. Time na yun, naka-heels pa ako. Naka-6-inch heels pa. Mula 28th floor, ma'am? Mula 28th floor, naghagdan kayo? Oo, hagdan. Wow. 20 floors. 20 floors. So, pero alam mo, pag gano'n, yung adrenaline mo syempre, yun yung kumikilos. So, wala ka nararamdaman na sakit or anything. Basta, makaabot ka lang sa baba, yun ang importante. And it was winter, dead of winter. Buti na may jacket kami. So, we had to stay outside. Anyway, makikita mo yung mga buildings dun sa Japan kasi they're built for strong earthquakes. Nagsisway yung mga building. Yes. So talagang medyo unsteady talaga yung pakiramdam mo. Pero, anyway, yung mga Hapon, mga Hapones, napakatahimik nila because they're so used to earthquakes. So tahimik sila. Anyway, before that, nung gabing yon, alam ko na may solar flare kasi research ko na So nagdasal na ako. Ang ginawa ko, Ray, tinawag ko lahat ng mga anghel, lahat ng mga spiritual beings to help ground that energy. Yes. Doon sa room ko, sa hotel room ko, my hotel room was facing the Tokyo Tower. Itong tower na to. Parang Eiffel Tower yan, puro bakal yan. Actually, if a certain force, a spiritual force, you can actually ground it para ma-reduce yung impact sa earth. So, but since hindi natin nakikita, we have to call on our spiritual friends to help us, mga saints, angels, ganyan. Yes. Tapos ang nangyari, nung nandun kami sa baba, tinawag ako nung isang head nung bangko na nag-sponsor sa amin. I don't know kung bakit ako lang yung tinawag niya. Tapos pinakita niya sa akin yung nangyari sa Tokyo Tower. Sabi niya, Cora, look at the tip of the tower. Nag-ano siya, kumurbada. Oo, para siyang yung bakal. Nalusaw, parang gano'n. Oo, yung bakal, parang nalusaw siya, di ba? So ibig sabihin talagang sumalo siya ng energy at ewan ko nga kung bakit ako yung tinawag. Anyway, siguro sabi ng mga anghel sa akin, yan, pinakinggan namin yung dasal mo. Talaga. So walang namatay sa Tokyo, pero sa Sendai, hindi yung earthquake ang kinamatay nila. Ang kinamatay nila is the tsunami. Yung tsunami. Yun. So, that's an example na
talagang na-experience ko the day before nagkaroon ng X-flare and then the next day nagkaroon ng malaking earthquake. Yung kahapon And then yes ma'am, sandali lang, maputo lang kita Ma'am Cora. Yung November 16 bago nangyari yung earthquake kahapon sa may south ng Philippines, southern Philippines. Ano to, solar flare o solar storm? Basta hindi, magnetic filament nga ito. Magnetic filament ang tawag. Oo. Yun. Hindi siya solar flare. Ang magnetic filament, yung sabi ko na parang latigo yan. Ganon. Pero mas malakas hindi ba? Siya galing. Mas malakas ba yung solar flare sa magnetic filament? Hindi, not necessarily. Ang solar flare actually pinakamalakas eh. Pero ito kasi nga parang latigo. Pag yung dulo ng latigo tumama doon sa lugar mo, sorry ka na lang. 'Di ba? So ito hindi galing sa sunspot yung energy. Talagang unstable energy to na parang gumagapang dun sa babaw ng araw. Tapos pag nag-detach siya, yun nga parang whiplash yan eh. So pag natamaan ka niyan, masakit din, di ba? So parang nilatigo pala ng araw ang planetang Earth? Oo, gano'n. Parang linatigo niya. Yung solar flare is like yung flare, parang volcanic eruption. Oo, nadamay lahat. Nanggagaling naman yun sa sunspots. Yung ganito, yung maliwanag dito, yan, sunspot ang tawag dyan. Tapos meron pang isang phenomenon sa sun, yung coronal hole. Yes. Ito rin, this can also cause yung massive heat na lumabas. Ito naman ang description ko dito, parang nagyoyon yung araw. Parang ang tawag nga sa Tagalog yung yawning. Yung humihikab. Mihigab. Kasi may parang bumubukas dun sa araw. Parang kagigising lang. Tapos bubugayan ng malakas na araw. Ngayon, kung masyadong malaki yung bukas ng niya, mas maraming heat yung mas malakas yung solar wind na pinapakawalan niya. So it can be as fast, the solar wind can be as fast as 500 to 800 kilometers per second. So ganun ka kaya minsan 'di ba bakit parang sobrang init? Yes. Hindi naman dapat, 'di ba? O kaya yun nga yung ringing ng ear mo, ganun. Tsaka yung miinit ang ulo ng ibang tao. So kung ikaw unstable ang mental health mo, ma-affect ka nito. Talaga. Pero if you know how to harness this energy, this is a very strong spiritual positive. force. Yes. Kasi binibigyan tayo ng energy ng araw. Ngayon, kung marunong ka mag-harness ng energy na yan, you go into meditation and then accept whatever spiritual gift the sun will give you. So, ibig sabihin, that's why we can use the energy of the sun into a very positive way, yes. Positive visualization na lang, Kung may mga dreams tayo, meron tayong mga plano, gamitin natin yung energy of the sun. Yes, wow. Yes. Alam mo, kaya gusto ko i-emphasize to eh. Kasi most of itong mga solar events na to ginagamit for negative stuff, yung parang dinidetach tayo dun sa power ng sun eh. Yes. And I want to emphasize that the sun is there to give us divine energy. Talaga naman. Kaya pala, kailangan pala kinakausap din natin ng araw. Ma'am Cora, pero wag ka lang mapakita. Talaga, the sun is a living being. The sun is an intelligent living being. Pero ka lang papakita. Intelligent, emotional. Lahat ng gifts natin, meron, of course, galing lahat sa araw yun. So, we owe our life to the sun. Sa pag-connect sa araw yan, meditation talaga. Number 1 talaga ang meditation. Para mas makakonect tayo sa energy niya. Yun talaga, kasi maraming kinatatakutan nga, kasi may mga false information talaga na nagiging negative siya kung papakinggan ng iba. Pero ang katotohanan is ito'y positibo para sa atin. Actually, may mga healing na kasama ito sa atin. Yun nga lang, yung iba, yun, pag yung sa tawag natin nagtitrigger yung mga panic nila, anxiety nila, ayun. Actually, pwede nilang gamitin ito eh. Pwede nilang gamitin to connect. Pwede ba natin gamitin, Ma'am Cora, ang energy of the sun for healing, right? Yung binabanggit ni Kuya Of course. Oo. Lalo sa may mga... iba yung COVID. Alam mo yung COVID na yan?
Di ba kinulong tayo sa mga bahay natin? Yes. Dapat hindi. Dapat nagbilad tayo sa araw. Ay, oo, di ba? Actually, yung ginagawa na nga dati, di ba, during pandemic times, ano, talaga lumalabas ng bahay para magbilad sa araw. Oo. So, even yung mga, pati yung mga pandemics nung World War I, ang naging, ano nila was magbilad sa araw eh. Gamot. Ganon. So, kaya lang ang ginawa ng dark energy, kinulong tayo sa mga bahay by locking us down. Which is wrong, di ba? So, talagang dinidetach tayo dun sa divine energy ng sun. So, may basis pala, Ma'am Cora, Kuya Jay, yung paniniwala natin sa mga Egyptian na they worship the sun. They call it sun god. Di naman worship. I think di naman worship yung sa kanila. It was more of appreciating what the sun can do. Pero interpretation kasi na iba, wino-worship di ba? Kasi nga binibigyan nila ng bad image yung sun at saka yung Egyptians noon. Pati yung mga Mayans, mga Aztecs, they knew how to harness the solar energy. Ayun, nako. So, yan siguro sa ating mga bayan. Ano ang dapat nating gawin, Ma'am Cora? Ito ang binabanggit po ninyo, to harness itong energy of the sun into our lives, na maging positibo ang effect sa atin. Well, unang-una, kilalanan nila kung ano yung araw. Diba? Kung hindi mo tanggap na ang araw life is giver. A sentient being. Kung hindi mo tanggap, di talagang isipin mo si Raulo mo, diba? So, una, tanggapin mo, ano ba ang araw? Ano ba ang role niya sa buhay ko? Diba? Life giver yan. Ngayon, kung life giver yan, ibig sabihin, ang gusto niyan, buhay ka, ayaw niyang mamatay ka kung pwede lang. Yes. So kung life giver yan, may healing capabilities ang araw. Diba? So, tanggapin mo yun. And then, pag-aralan mo, how can I, harness the energy of the sun. Bilad ka sa araw. Yes. Gamitin mo yung, di ba, yung iba, may mga toning exercises sila sa tubig, sa ganyan. May cleansing effect din ng araw. Iba nga nagbibilad sa araw, yung sunbathing. Sunbathing diba? Sila. Alam mo yung mga Westerners, kasi sa kanila may winter. Pag summer, talagang nakahilata sila sa iba nga totally naked pa eh. Nagpapaaraw sila. Tayo naman, gusto natin magpaputi. Ayaw natakot sa araw. Pero sa practice of shamanism, Kuya Jay, anong ginagawa ninyo? Shamanism is more on nature. So, siguro may bibigay kong advice sa atin, no? Isa na rin to na may tatawag natin na pag-reconnect sa nature, no? Yes. At ibalik yung mga puno, no? Kasi yung pinagbumulan yan nag-iinit lalo yung earth natin So nasisira yung ozone layer, no? Kaya mas umiinit dito or lumalamig. Parang pati yung earth ngayon is nadidisalign na dahil sa atin, no? So, ayun ang kailangan natin gawin is mag-reconnect tayo to the mother nature. Yan magtanim ng maraming puno. Mahalin natin yung kaya siguro umiinit tayo, di ba? Dahil sa kukunti na lang puno na yun namang energy ng sun hindi sapat na na-absorb ng mga puno ngayon. Yung enerhiya, Ma'am Cora. Alam mo, Ray, hindi ako naniniwala dyan sa global warming na yan. Actually, ang nangyayari, nag-global cooling tayo, hindi global warming. Kasi pag pinag-aralan mo yung solar cycles, nandun tayo sa palamig, hindi sa painit. So, pansinin mo ngayon November, medyo malamig na yung panahon. And yet, hindi yan sinasabi sa mainstream media. So, pansinin mo rin ang mga winters ngayon, very severe. Yung snow, yung sabi nila, basta yung 2008, wala nang snow. Ang kapal nga ng snow ngayon. Talaga? Tingnan mo, yung kabalik ka rin pala, no? Oo. Palamig ang earth.
And there's a chance na magkakaroon ng mini ice age by 2030. So maraming studies na kasi we're in this grand solar minimum. So yung grand solar minimum, pakunti ng pakunti yung sunspots, no? So yung radiance ng araw lumiliit. And ang nangyayari nga, so syempre, you're talking about big things Matagal ang effect bago mo maramdaman. Pero if you compare yung Christmas natin ngayon at saka Christmas nung mas mainit noon kaysa ngayon. Kaya lang kasi maraming naka-aircon Ayun, kaya di maramdaman. So parang hindi nila pansin na yung natural temperature hindi na napapansin kasi maghapon, magdamag, naka-aircon. So andaling paikutin ng paniniwala nila na global warming. Hindi yun totoo. Talaga? Hindi po global warming? Ikaw, Kuya Jay, ininiwala ka ba hindi global warming? You know, one of these days, let's discuss the grand solar minimum and I'll show you all the science behind it. But I think may basis yung ganyan na paniniwala, Ma'am Cora. Well, binabanggit nga ho ninyo. Matanda na kasi yung araw natin, di ba? Parang pawala billions of years. Pawala na rin yung kanyang matinding sikat. Hindi ba? Hindi yun. May cycle siya every 400 years. May grand solar maximum, may grand solar minimum. Okay. And in between those grand cycles are solar minimum, mini solar minimums and mini solar maximums that are every 11 years. So yung mini more every 11 years, yung grand is every 400 years. Right. It just so happens na pinanganak tayo ngayon sa panahon na grand solar minimum. Nandun tayo sa trough. Nasa trough tayo ng solar cycle na yun. So it's a natural solar phenomenon. Kaya lang hindi nga tinatanggal sa mainstream media kasi nga alam mo yung climate change agenda na yan is really to raise money for parang ginawa na yata negosyo they're taxing us for these things so hindi ako naniniwala dyan. Alright, so Kuya Jay, anong masasabi mo tungkol dito? Actually, ang galing may mga natututunan din ako. Yes, actually maraming binibigay na detalye si Ma'am Cora na hindi alam nating lahat. Kaya ako unang-una nagpapasalamat kay Ma'am Cora binigyan tayo ng pagkakataon na makapagpaliwanag itong si Ma'am Cora sa programang ito. At masabi yung nangyayari sa ating araw. Pero yung nangyari nga ho, ito ba kapag may ganitong mga events, solar events, Ma'am Cora, do you expect na talaga magkakaroon ng lindol? Hindi mo masasabi kung saan at kung kailan at kung tatamaan tayo kasi umiikot yung araw, umiikot ang Earth. So mahirap ma-predict. Pero ganito na lang ang gawin mo para ma-minimize nga, i-anticipate mo. So punta ka sa spaceweather.com, tignan mo magkakaroon ba ng solar flare, magkakaroon ba ng magnetic field. Naka-monitor tayo palagi. Magmo-monitor ka. Tapos dasalan mo na. Kasi may lag time di ba? The day before yung solar event. Yes. Tapos nangyari the day after. Yes. So, pwede mo i-anticipate. Kaya ganun yung ginawa ko sa Tokyo. The night before, alam ko na may malakas na solar flare. Dinasalan ko na. Tapos sabi ko doon sa mga santo, sa mga anghel, paki-ground naman yung energy dyan sa Tokyo Tower. So parang, alam mo, para akong tanga nun di ba? Na ganun yung paniniwala ko. Pero ginawa ko. Tapos tinawag ako nung bankero. Sabi niya, Cora, tingnan mo yung Tokyo Tower. Ba't niya ako tatawagin para ipakita yun? But I think siguro, sa mga group of spiritually, sa mga group of mga metaphysical practitioners, dapat gawin na natin to ang ganito, no? Apo, actually, nagkakagulo kayo sa mga spiritual, Iba-iba kasi ang spiritual, saka may effect din to sa spiritual realm, Ma'am Cora? Yung grounding ng energy. Kaya ginamit ko yung pyramids, no? Kasi yung mga bato, pwede yung gamitin for grounding, di ba? Pagka depressed ka or anything, dumapa ka, hawakan mo yung bato. I-ground mo sa earth.
Ganyan. Ganun So lang. metal, stones, ganyan, they can ground energy. So pag may parating na energy, sabihin mo sa mga anghel, paki-ground yung energy sa mga bundok, sa mga ganitong towers, ganyan, mga pyramids. Bakit may mga pyramids? Tanungin mo sarili nga, mo. oo. Bakit I nagtayo think, ng mga isa rin yata pyramids yung Isa rin yata sa mga dahilan ninuno yun, eh. natin, Oo. no? Di ba? Hindi lang yan sa Egypt, ha? Meron sa Mexico, meron dito sa Pilipinas, yung mga pag pumunta ka sa Banawe, meron isang bundok doon na mga pyramid. Oo. Kaya lang takip ng ano eh, takip ng halaman eh. No, Kuya Jay. Oo. Yun nga, may pyramid nga rin daw dito, sabi. Nababalitaan ko rin yun. Oo. Sa buong mundo may pyramids, kaya lang hindi nga na-discover. Napaka-mahiwaga yung pyramid na yan. Actually, may mga wisdom dyan eh. May mga secrets siya na kailangan ikaw rin mismo kaya mong sagutin na may wisdom. Punta na ako dyan sa mga pyramids na yan, sa Mayan temples, tsaka dito sa Egypt. Pinuntahan ko yan. Alam mo yung mga batong gamit nila, napakalalaki. At wala silang sementong ginagamit. Ano lang, pero perfect fit yung joints. So magtataka, saan ang galing yung technology na yun? At paano nila dinala sa disyerto yung kalalaking batong yan, di ba? Ang araw So, ba? ibig sabihin, may gamit silang advanced technologies at that time. Yes, ang araw ho ba, tuloy nga binabanggit mo, Ma'am Cora, no? Ano siya, being siya. So, pwede siyang i-communicate. So, ma-spirit siya. Papakita ako sa yung litrato. Ipapakita ako sa yung litrato, Ray. No. Na, to prove na kinakausap ako ng araw. Teka. Share. Yan. Sabi mo sa akin pag nakikita mo na yung picture. Sa kabila pala na monitor. Di pa lumalabas sa main. So kasi dati, yung office ko is facing Manila Bay. I was on the 11th floor. Tapos, madalas akong mag-take ng picture ng sunsets, ganyan. Alam mo, marami kami magkakasama sa office na lahat kami, yung view namin is facing Manila Bay. Pero ako lang yung madalas kumuha ng sunset photos kasi pagka tinawag ako ng araw, pag inudyok ako ng sun, o tumayo ka na, maski busy ako, makikita ko sobrang ganda ng sunset. So one day, nag-decide mag-thank you yung araw sa akin. Sana makita niyo na yung picture. Hindi naka-share na eh. Ito na, ayan yan. Nakita mo ito. So yung nakita mo, from the horizon, biglang may ganito. Tapos look, TY. Tapos VM. Okay. Ano ba yan? Ano ba ibig sabihin ng TY? Thank you. At saka bakit siya nakaukit sa clouds? Thank you. Di ba? TY. Ito yung yan yung close-up shot niya, parang zoom in ko. Di ba? It's so graphic. How can you deny that it's TY? It's not TY. Hindi pwede i-deny. Di kinakausap ako ng araw. Nag-thank you sa akin eh. Pero bago yan, nakausap nyo na, Ma'am Cora, no? Bago siya nag-TY. Anong nakausap? Lagi ko kinakausap Kaya nag-TY siya. Tsaka ang dami ko ng pictures. Tapos gumagawa ako ng mga calendars ng mga sunsets. Yung ating mga nakatuto ngayon, sabi ni Marie Chris, it's not cooling per se. It's more like climate is becoming extreme. Extreme heat and extreme cold. Ma'am Cora? Yes, there's an explanation to that. Yung extreme heat is coming from cosmic rays. Yes. Yung cosmic rays na yon are coming from outside of our solar system na nakakapasok kasi yung radiance nga ng sun hindi na masyadong malakas during this grand solar minimum. Yung nagkakos ng extreme heat. Ngayon, yung extreme cold, yun nga kasi nagkukool yung buong solar system, hindi lang ang Earth. Ayan. Kasi nga hindi masyadong radiant yung sun. But anyway, that's for another discussion. Ang sabi ni, I won't go. Mayroong tanong si Wally Ong, Ma'am Cora, yung mga nakatutok sa ating FB Live, sa YouTube Live. Sir Ray, pakitanong nga po kay Ma'am Cora tungkol sa mga fault line dito sa Pilipinas. Hindi na matuloy-tuloy. Ano ba kayo? Ba't gusto nyo matuloy yung... Gusto nyo ba matuloy yung malakas na lindol? Naghihintay ng disaster. Grabe naman kayo.
Pinipigilan na nga ng mga beings na hindi matuloy yung ganyan. Huwag na nating isipin pa. Correct. May mga tumutulong sa atin na hindi natin nakikita. May mga tumutulong. Pero ito, Ray, ito pala isipan to, tatanungin ko sa'yo. Yes. Kung totoo yung global warming, di ba sabi nila, pag global warming, tataas ang level ng Tubig. dagat. Oh, yes. Kasi natutunaw daw yung snow. Ang Pilipinas nga raw. Bakit yung mga... No. Teka, ito ang tanong ko. Bakit yung mga pinakamahal na mga properties nasa coastal areas? At ini-insure? Talaga? Ayun ba yung nangyayari ngayon, Ma'am Cora? Ano mo to? Area Tingnan of mo yung mga expertise mahal mo na to, hotel. Ah? Mga pinakamahal, Oo nga, mga ano? mahal na hotel, mahal na properties nasa coastal area. Bakit? Dito na lang sa kabaan ng Ross Boulevard, ang dami mga nagtatayuan dito. Kung talagang naniniwala sila na tataas ang sea level, ba't sila nagtatayo doon? Oo nga, ano? Ha? Sa Ross Boulevard, ma'am, para nagsulputang kabuti yung mga condominium dito. Oo, diba? Oo. Hindi lang sa Ross Boulevard, ilang pang coastal areas. Sa Maldives, sa Bali, sa yung mga posh resorts. Kunwari sa Dubai, sa around the world, sa Singapore, sa Hong Kong. Coastal areas are the most expensive properties. Talaga, no? Oo nga, no? Ayan, mayroon na kayo idea. Lang yan. Kung saan kayo dapat ano ba to, Ma'am Cora, mas ligtas ba sa sa coastal areas? Hindi, ang ibig sabihin nun, hindi totoo yung sinasabi nila about the rising sea level. Talaga. Bakit ina-insure ng mga insurance companies kung matulugi sila? So parang mind conditioning lang pala yun? I think that's what it is, diba? Anyway, if you ask me. Po. So, Ma'am Cora, dun sa ating mga babayan, anong isasuggest natin sa ating mga babayan na gawin para maiwasan itong ganitong mga kalamidad, earthquake at iba pang mga calamities na tumatama sa atin? At sabi nga ng iba, parang napaka-extreme na nga yung ating panahon ngayon, Ma'am Cora. Sa akin, kilalanin natin ang nature as, our friend shaman here has said, no? Kasi yung Western education, dinisconnect tayo sa nature. Tama. Dinisconnect tayo sa araw, sa mga halaman, sa earth, sa Mother Earth. So let's reconnect. That's one. Second, power of prayer, di ba? Ask the spiritual beings to help us. Kasi minsan yung mga energies na hindi naman natin nakikita. They can steer these energies and ground them where they will not hurt people, flora, and fauna. And I think also... We can, kami ni Ate Jo, ilang beses na namin dinasala ng mga bagyo. At ang nangyayari, ilang beses nang tumama dito sa Manila, pero bihira yung talagang sabi mong matindi kasi dinadasala namin. Kinakausap, yung bagyo, meron din yan consciousness Pwede mong kausapin yan. So yung hangin, pag sabi mo, itaas mo yung hangin. So tataas yung hangin. So kasi ang mas damaging yung hangin of course yung rain can also be damaging. So pero pwede mo rin sabihin, ibagsak mo na sa dagat yung tubig bago ka man. So, yung mga ganun, kausapin mo. Yung sa Taal, kinausap namin ng Taal. Sabi namin, Taal, wag pagsasabog ka man kasi na-anticipate ko na kasi sa global cooling, sa grand solar minimum, ang mga active ang mga volcanoes. So, yung Taal volcano, kinausap namin yan ni Ate Jo. Sabi namin, kung puputok ka, sana wala masyadong mamatay. Wala naman namatay, di ba? Nang pumutok ang minimal lang ang effect, I think yung mga kabayo lang ang namatay. I think tama yung kasi may kilala rin akong healer na nasa kabilang dimension na. Sabi niya, pag may bagyo sa Ray, ganito lang gawin natin, kausapin natin. Yes. Kasi may may spirit yan, may kamalayan yan, na pwedeng makinig sa prayer o kaya pakiusap, di ba, Kuya Jay? Actually lahat pwede naman natin makausap kasi lahat naman is energy. Yes. So yun, importante talaga mahalin natin itong nature, itong earth para matulungan natin yung mga tao, yung mga kalamidad na nangyayari ngayon. Lalo kasi masakit, may kita mo nakakalbo na yung mga puno,
No, dapat tulong-tulong tayo. Ayun ang kailangan natin dito. Ito, Kuya Jay, sabi ni Jun Perez, pwede ho bang mapigilan ng dasal o chant ang mga sakuna? Ayun, binabanggit na natin. Pwede. Kung hindi mapigilan, malesen yung impact sa atin, yung epekto. Oo, di ba? Pwede. Pero importante rin, Ray, yung preparation, alam mo. Kasi minsan hindi mo masasabi pa rin, baka magka-impact pa rin sa'yo, maganda ka rin. Kumbaga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ayan. Pero sabi ng iba, alam mo yung iba, dasal ng dasal. Dasal na dasal. Lord, help me. Nung binaha yung bahay, nandun siya sa bubong, tapos may dumating na bangka. Sir, sakay na kayo dito. Hindi, ayokong sumakay dyan kasi kailangan kong bantayan yung bahay. Sinasalba na nga siya. Ayaw pa niya. Ayaw pa makinig. Ayaw pang sumunod. Sabi ni sinagot na nga yung dasal niya. Sabi ni Wally Ong, Sir Ray, sana bigyan tayo ng warning ni Ma'am Cora kung may earthquake. Hindi ko mapapredict yan. Nobody can predict earthquakes. But what we can do is we can ground the energy and use it for positive things. Ang sabi ni Nardo, dasal at respeto sa kalikasan. Yun ang mahalaga. Yun, tama. Nawawala na yung natin, yung pagrespeto natin sa nature. Di ba? Yung tayo, di ba, during early years pa, ancient times, kinakausap talaga yung mga trees, mga bato. Diba? That's what shamanism is all about. It's really connecting us to the different levels of spirituality, including yung mga elemental spirits, di ba? So, dinisconnect nga tayo, and shamanism is the oldest. It's not even a religion, it's a lifestyle, being able to connect to all the levels of spirituality. Pero maalala ko si Father Reyes, yung the running priest. Abay, pag tumatakbo yan at alam niya medyo hinang-hina, niyayakap yung puno. Pag niyakap yung puno, lumalakas uli siya. Ayan, mantakin mo, pare na yan. Alam niya yung energy giver talaga ang nature. Yes, so yan mga kababayan. Shout out sa tatay ko, si Mr. Eugenio, nakikinig naman sa radyo from Mutya. Ayun, salamat po sa matumuto po sa ating Gabi ng Misteryo ngayon po gabing ito. Ma'am Cora, maraming salamat po sa inyo, ma'am, and siguro ano pong mensahe po ninyo sa ating mga kababayan? Maraming salamat din, Ray. At yun nga sa akin nga, don't take the sun for granted. Kasi ang araw, napaka-powerful niyan. Nakita mo naman yung size ng Earth compared to the sun. Wala. We're nothing. And yet, we take the sun for granted. So, kung pwede, let's reconnect with the sun. Kasi maraming wisdom na ibibigay sa atin. Thank you so much, Ma'am Cora, sa lahat ng mga impormasyon at knowledge and wisdom. Thank you, Ma'am Cora. Ikaw, Kuya Jay, salamat din sa iyo. Thank you din, Kuya Jay. Salamat po, salamat. Thank you, Ray. Thank you so much, Ma'am Cora. Kuya Jay, ikaw, anong masasabi mo naman sa ating mga babayan? Ayun, huwag matakot kasi natural naman na nagaganap ito. No? Kasi maraming nagbibigay ng huwag mga matakot. False news, no? Yung mga nangyayari. No? Huwag tayong matakot. Bagkus, mas pairalin pa rin natin yung pagmamahal at pagtitiwala sa Panginoon. Yes. Salamat. Thank you po sa lahat po na tumutog sa ating Gabi ng Misteryo. Ngayon po gabing ito, mga kaibigan, ng Saturday. Next week, abay, panibago naman pong paksang ating pag-uusapan. Yan po yung sorpresa po sa inyong lahat. Yung pa rin pong lingkod, mga kaibigan, si Ray Sibayan.